Okay, magandang hapon po. Kumusta po kayong lahat? Nadaanan ko po sa YouTube itong programa na sinabi dito na sa kanilang programang Suriin Natin na si Kristo ay tao at hindi Diyos sa likas na kalagayan. Marahil kilala nyo na ito, no? Nandito po yung kanilang video. Ito po ay magbibigay lang ako ng aking mga punto de vista tungkol sa kanilang itinuturo. Alam ko sila ay mahuhusay at ito ay pinag-aralan nila ng mabuti. Subalit hindi po ako subasang-ayon. Kaya magbibigay din po ako ng aking mga paniniwala, no? Sang-ayon doon sa nakasulat sa Biblia patungkol kay Kristo. Iso Kristo, no? Hindi lang Kristo, kay Hesus Kristo. Ito po yung video, panoorin natin. Nato, patuloy po na nag-aanyaya sa inyo, samahan po ninyo kami sa gagawing pagsusuri. Pinaninindigan po ng Iglesia ni Kristo na ang ating Panginoong Hesukristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Ayun po, naninindigan sila na si Kristo ay tao sa kanyang likas na kalagayan. Ano pa dito? Sundan pa natin. Balit, tulad ng alam natin, kapatid na Jason, may mga naniniwala na ang ating Panginoong Hesukristo ay bukod sa tao ay Diyos pa. Kaya para sa kanila, ang Panginoong Hesukristo, tao at saka Diyos. Merong dalawang likas na kalagayan. Kaya, amen to that, na niniwala po kami si Hesukristo ay tao at siya rin ay Diyos. Diretsahan na, sasabihin ko, ito ay sa kadahilanan na tao siya dahil ang kanyang ina ay si Maria. Siya naman ay Diyos dahil ang ama niya ay ang Ama sa langit. So, tao at Diyos siya. Kaya lang, yung pagka-Diyos niya ay hinubad niya yun, nung pumunta siya sa sanlibutan. At siya ay naging tao. Kaya tama naman siya, tao nga si Hesukristo. Sinasabi naman ni Jesus Christ siya, pero hindi lang naman tao. Sabi niya, ako ay anak ng tao, anak ng Diyos, diba? Son of man, son of God, tagapagligtas, ano pa. Marami siyang title, si Jesus Christ. Magbabasa ako dito sa scripture sa ito. Ayan, tingnan natin dito sa Titus. Titus 2:13. Sandali, alamin natin kung sino ito si Titus. Ayan po, nakita ko dito sa Google, Ayan si Titus. Ayan. Ano ba ito? Titus was a Gentile, dun sa Galatians 2:3, who was led to faith in Christ by Paul. Si Apostol Pablo pala ang nakapagdala sa kanya sa pananampalatayang Kristiyano. He was drawn to the ministry and became a co-worker with Paul. Ayun. Accompanying him and Barnabas from Antioch to Jerusalem. Titus is included in the other believers at the Jerusalem Council. Titus would have been a prime example of a born-again Gentile Christian. Isa pala siyang, isa siyang Gentile, na convert. Titus was living proof that the rite of circumcision was unnecessary for salvation. Ayan pala si Titus. Isa siyang convert, So, sabi ni Titus dito sa kanyang sulat na naisama doon sa Biblia, isa sa mga aklat sa Bible, dito sa Titus 2:13, babasahin natin ang 11 hanggang 14 mamaya. Sabi niya, na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas
na si Jesucristo. Dito si Titus, sinabi niyang ang dakilang Diyos at tagapagligtas ay si Jesucristo. So si Jesucristo ang dakilang Diyos at tagapagligtas. Kasi kung ito kung iniwalay niya dito, dapat ang ating dakilang Diyos at ng tagapagligtas na si Jesucristo. Kasi dalawang tao tinutukoy. Pero isa lang ito eh. Isang tao lang tinutukoy dito. Ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. So, mabuti pa si Titus, nakilala niya na si Jesucristo nga ay isang Diyos. Yan. Pero basahin natin yung 11 hanggang 14. Kung si Kristo nga tinutukoy niya. Ito, punta natin sa next slide. Sabi niya, 11 hanggang 14, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao na nagtuturo sa atin upang pagtanggid natin sa kalikuan at sa mga kahalayan ng sanglibutan ay marapat mabuhay tayong may pagpipigil at matuwid at banal sa panahong kasalukuyan ng sanglibutan. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayan. Kung nagbibigay tayo ng title sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, laging may kasama dapat na Jesucristo o Jesus Christ. Hindi yung Kristo lamang. Jesus Christ. Na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. At malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-asa. So nakita na natin yung bersikulo na kailangan natin. Tinukoy ni Titus, isang Gentile convert, si Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. Ayan. So, ako po ay lubos na naniniwala na Jesucristo ang ating tagapagligtas. O naman, tama siya. Sabi ko nga kanina, tao siya in the sense na siya ay pinanganak ni Maria. At Diyos naman siya dahil ang kanyang ama ay ang Diyos Ama. Mababasa natin yan. Alam natin yung sa Matthew, sa dito yan sa mga ko sa slide, hanapin natin. Tika. Tingnan natin dito. Yan, So, dito sa Matthew 1:23, sabi niya, behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Sabi niya, masdan, ang birhen ay magdadalang tao, bubuntis, at manganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel, na ang kahulugan ay ang Diyos ay kasama natin. So, si Emmanuel kasama natin. Sino ba ang anak niya? Si Jesus. So, maliban kay Jesus, tinawag din siyang anak na Emmanuel. Emmanuel, Son of Man, Son of God, Redeemer, Savior, Advocate with the Father. Marami siyang pangalan. So, sa Tagalog, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag sa kanya ay Emmanuel. So, sino ba ang dalaga na birhen na nanganak ng lalaki? Ba si Mary yun? Yan. So, anak yan si Jesucristo ay anak ni David. Ibig sabihin, nagmula sa kanyang lahi, sa lahi ni David. Kaya tinawag siyang the Son of David. Okay. So, hanggang na lang muna yung video natin. Gusto kong balikan yun na si Jesucristo ang ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Balit sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 10, sahin natin. Magbasa tayo. Ilang conclusion. Tayo lang saglit. Ano rin natin yan. Ito.
Hesus Kristo ay tao dahil nga ang kanyang ina ay si Maria, isang tao, isang mortal. Subalit ang kanyang ama ay Diyos, ang ating Ama sa langit. Basahin po natin yan sa sa Lucas 1:30 hanggang 33. Yan. At sinabi sa kanya ng anghel kay Maria, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat nakasumpong ka ng biyaya sa Diyos. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki. At tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus." Yan. Jesus ang pangalan niyan. "Siya ay magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan." Kita mo? Sino ba ang kataas-taasan? Di ba yung ating Ama sa langit? So, tatawaging anak ng kataas-taasan. So, hindi siya anak ng tao. Siya anak ng kataas-taasan. At sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David sa kaniyang ama. Kita mo? At siya ay maghahari sa angkan ni Jacob magpakailanman at hindi magwawakas ang kaniyang kaharian. Kita mo? Ganyan. So, nakita natin na ang ama ni Jesucristo ay hindi tao, kundi Diyos. Yan ang dahilan kaya siya ay isang Diyos, no, sa kalagayan. Pero yung, alam mo, nung ipanganak siya dito sa mundo, hindi siya perfecto, no, na Diyos, ano. Kasi nga ay half God siya, half mortal. Hindi niya naging perfecto lang siya, naging totoong naibalik sa kanya yung kanyang kaluwalhatian bilang Diyos nung siya ay mabuhay na maguli mula sa mga patay at nailuklok doon sa kanan sa trono o sa kanan ng kanyang Ama sa langit. Doon siya ay naging Diyos. Kaya mababasa mo doon sa Hebrew chapter 1 verse 8, sabi ng Ama doon, puntahan natin, Hebrew chapter 1 verse 8, tangan natin ito. Ito yung Hebrews. Yan. Tagalog yan. Ayan, ano? Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ano? Anak, ang tinutukoy itong anak ay si Jesucristo, no? Ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman. Diba? Nang kaniyang sabi niyang bibigay ang trono ni David doon kanina. Ang luklukan ni David at siya ay maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Hindi magwawakas ang kaniyang kaharian. Ang iyong luklukan, o Diyos, tinawag naman na Diyos dito ng Ama. Yun mo, sino bang nagsasalita dito? Nagsasabi, ang Diyos Ama mismo. Yan, ano? Ang iyong luklukan, o Diyos, ay magpakailanman at ang sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Okay? Dahil iniibig mo ang katuwiran at kinapuputan mo ang kasamaan, kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamaan. So, ayan. So, nakita natin na si Jesucristo ay Diyos, ano? Hindi siya basta tao lamang. Kasi siya lang ang tao na ipinanganak sa ganung sitwasyon. Sino bang ipinanganak sa mundo na ang kanyang ama ay Diyos? At ang ina niya ay tao? Wala, di ba? Si Jesucristo lang. Siya lang, oh. Sa sunod na video, talakayin natin, dagdagan pa natin ito. So, tulad ng iyong pinaniniwalaan kanina, ang inyong pinaniniwalaan, ano yun? Ano? Jesucristo ay, ayan, ano? Tika natin. Na si Jesucristo ay tao at Diyos sa likas na kalagayan. Yan. Si Kristo ay tao at Diyos sa likas na kalagayan. At pinatutuhanan yun ni Titus.
So, yan po, maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat. In the name of Jesus Christ, Amen.